Dinayo naman namin ang isa sa sikat na seafood market sa isang probinsya ng Thailand dito sa Nakhon Pathom. Ito po ang Don Hoy Lot Market at nagpiknik sa tabing dagat. Kailan lang ay napuntahan nga daw ito ng aking asawa dahil meron silang trip ng kanyang mga kaibigan. At magugustuhan ko nga daw dito dahil maraming nagpipiknik. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito pala karami at muntik na nga kaming hindi makahanap ng pwesto. Marami daw kasing nagpipiknik dito tuwing weekends at napakalawak ng kanilang palengke. Napakaraming iba't ibang klase ng seafood at iba't ibang klase ng pagkakaluto. Yung iba nga dito ay parang first time ko lang makita at hindi ko pa natitikman. Merong inihaw, merong mga pinirito, merong mga hilaw-hilaw at fermented o yung tinatawag nilang dong. Meron ding mga sea grapes o lato kung tawagin sa atin. Maraming klase ng mga shells, steamed crabs na napakamumura lang, iba't ibang klase at nahimay na. Kakainin mo na lang. So merong 120 to 200 baht. Ito naman yung tinatawag na horseshoe na steam na napakaraming itlog at ihahalo nila sa mango salad. Hindi ko lang sigurado kung ganyan talaga yung forma ng itlog niya o kung pinaganda lang nila. Pero sigurado ako na si ate na gumagawa ng salad ay sobrang ganda. Diba? So nilagyan niya ng papaya, mangga, carrot, celery, sibuyas, meron ding peanut at napakaanghang na sauce. Meron ding coriander na pampabango at patis na pampaalat at palm sugar para manamis-namis. 80 ang isang order, nasa 120 pesos at kasya na para sa 2 tao. Masarap din itong laman ng mga clams o mga shells na parang ginawa nilang matamis at tinusok-tusok na parang barbecue. 10 baht ang isang stick. At ito na yung mga gustong-gusto kong fermented crabs na ibinabad sa parang patis na manamis-namis at tinatawag nilang pudong. May experience ako noon na sumakit ang tiyan sa ganitong klase ng squid kaya hindi muna natin bibilin. 50 baht naman ang isang pack ng ganitong klase ng shell na hindi ko alam kung ano yan kaya hindi din natin bibilhin. Kung alam nyo po kung ano ang tawag sa shell na iyon, paki-comment naman. Salamat! Napakaraming klase ng crabs pero hindi mahilig ang aking mga anak dahil nga mahirap daw kainin. 100 to 150 naman ang mga ulang at dahil marami na yan sa aming lugar, hindi muna tayo bibili. Sa sobrang dami ng nagtitinda ay hindi mo na nga alam kung saan ka bibili dahil pare-parehas lang naman na fresh, pare-parehas lang naman ang dami ng kanilang servings at halos pare-parehas din ang presyo. Meron ding mga ganitong seafood sa aming lugar sa Ayutthaya pero kadalasan ay frozen na. Dito kasi fresh from the sea talaga dahil tabi lang ng dagat. Kaya naman kapag ganitong pagkakataon talagang sinusulit namin tumikim ng iba't ibang klase at maraming seafood. Isa din itong shell na ito ang hindi ko kilala kaya hindi rin natin titikman. Bukod sa mga ready to eat ng seafood ay marami ding iba't ibang klase na pwede kang bilhin sa market na ito katulad nitong mga daing na pwedeng iuwi at pampasalubong. At yung ganitong clams, akala ko ay yung bunyek sa atin sa Ilocano ay iba daw pala. Meron ding mga tupig at iba't ibang klase ng kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Meron tayong bibilihin na tinatawag nilang hormok. Ito ay isang klase ng fish dish na parang ginataan pero binalot sa saging at inihaw. Marami din ito sa aming lugar kaya lang dito kakaiba dahil may mga clams daw nakasama sa loob. Doon kasi sa amin ay isda lang. Tapos na kaming mamili at inilatag na namin dito sa daladala ng aking asawa na banig. Dito sa Thailand, ito yung kanilang pambansang kainan kapag ganitong mga picnic. Kaya kapag namamasyal, laging dala ang aking asawa at nakaupo kami ng ganyan katulad ng nakikita nyo sa video. Tikman na natin yung horseshoe na ginawa o inihalo sa salad. Napakasarap nito, gustong-gusto naming mag-asawa, maasim-asim, manamis-namis, crunchy yung mga gulay niya, at yung itlog ay medyo makunat-kunat na malinamnam. Pagdating sa seafood, hindi na rin masyadong maselan ang aking mga anak. Nasanay na rin sila at mahihilig na rin sa maaanghang. Pero meron din kaming fried rice dyan na merong crab meat at hipon para sa aming bunso at isa ko pang anak na babae. Diba, ang ganda ng pwesto natin para tayong si Aladdin na nakapatong sa banig at lumilipad-lipad. Ito na yung hormok na tinatawag. Para po itong ginatang isda na medyo tuyo lang dahil kakanggata lang yun nilagay. Maraming herbs and spices kaya mabango at medyo spicy. Blood cockles ang isa sa paborito ng aking asawa kaya hindi nawawala kapag ganitong mga seafood picnic. Ang sarap din, fresh na fresh at bagay na bagay sa napakaanghang na sausawan. Nakakatakot nga lang mapasobra ang pagkain nito dahil nakakasama daw. Ito na yung ating lato
o ararosep na tinatawag sa amin sa Ilocano o sea grapes. Namchim seafood ang tawag nila dito sa kanilang sausawan sa lato. Ito yung green spicy seafood sauce na bumabagay naman sa lato at nababawasan yung alat. Ito na yung fermented na crab or pudong na tinatawag. Meron din po bang ganitong klase ng crab dish sa atin? So ayun lang mga kaumami, sana ay nagustuhan nyo na naman ang isang seafood adventure. Kung nagustuhan ng video, paki-share. Salamat!